Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang pag-usapan natin ay tungkol po sa ito na naman, kabastusan na naman ni Baste Duterte. Alam mo, kung matino ang utak ng mayor na ito, pasensya lang ha, dapat hindi ganun ang kanyang asal. Kasi may balak man kaya kayo magserbisyo sa gobyerno, magserbisyo sa mga Pilipino. Gusto nyo ipaangat ang inyong political career. Dahil lamang po sa galit, inis ninyo sa kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo na iniisip na nasa harapan kayo ng taong bayan. Kahit sabihin pa natin na kaalyado mo ang mga kasama mo. Pero yan ba ang huwaran ng pagiging public servant? Nagtataka ako dito sa mga Duterte kasi si Sara Duterte ini-imagine na pinuputol o pinupugutan ng ulo si PBBM. Samantala, itong si Baste Duterte naman na ipinagmamalaking mayor ng Davao, nagtantrum no, doon sa Club Filipino nung inilunsad nila yung tinatawag nilang Reg Coalition na wala namang bago. Kasi puro mga recycle lang naman ang mga personalidad na bumubuo doon sa tinatawag nilang Reg Coalition. Kasi iisa lang naman daw po ang kanilang hangarin. Ang makuha ang ulo ng presidente. So kung matino kayo ng mga Pilipino, ano ang masasabi nyo dito sa speech ni Baste na pilit ng pilit ginagaya ang style ng tatay niya? Kasi unang-una, pag hindi gayahin ni Baste Duterte ang mannerism, ang style ni Rodrigo Duterte, hindi tatatak ang mga pinagsasabi niya. So aminin natin, dito po kasi nababaliw ang mga DDS sa mga putang ina ni Rodrigo Roa Duterte, yung kabastusan niya, no, yung kadamakan niya, yung pagiging balahura niya pag magsalita. So, ito, nahalal na si Baste Duterte na presidente ng PDP Laban, Partidong Demokratikong Pilipino, Lakas ng Bayan, na kung saan ay itinatag ni Nini Pimentel at saka ni Ninoy Aquino. So, nagulat ba kayo? Ako, hindi ako nagulat. Kung ganun ang style ng pananalita ni Baste Duterte. Gusto kasi niya gatungan yung galit na walang dahilan ng mga tanga at mga bobo na kanilang mga taga-suporta. So aminin natin at saka sa hindi, sa mga gathering ng mga DDS supporter, hindi po matatapos ang kanilang assembly or gathering na wala pong pagmumura at saka paninira. So, yan ang tatak Duterte. Kaya nga natatranslate sa mga Duterte diehard supporters. So ano yung sinasabi ni Baste dito na iisa lang naman ang kanilang habol? Ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya? Ano, may balak ba ito silang ipapatay? May balak na naman kaya ito sila maghasik ng lagim sa EDSA? Kung ano-ano na naman ang mga kayabangan, kaipokrituhan, kabastusan ang gagawin nitong mga Duterte diehard supporters na ito. Na kung saan, aba, may gana pa silang sabihin that they are for the accountability, good governance. Yung gusto nyo ang iupo na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, yung kapatid niya na si Sara Duterte, ay hindi man marunong mag-intindi kung ano yung good governance, accountability, and transparency. Kasi pilit iniiwasan yung impeachment proceeding. Pilit na pinipigilan. Kasi wala mang ebidensya, pero dinideny now. Balik tayo kay Baste Duterte. Mga sambayan ng Pilipino, mga kapwa ko Pilipino. Gano'n na ang pananalita ni Baste Duterte
So anong masasabi nyo? Dapat ang National Bureau of Investigation, ang Cybercrime Division, dapat pag-isipan na ninyong gagawin. Panahon na para disiplinahin nyo ito. Kay total, wala man daw siyang pakialam kahit matanggal siya sa pagka-mayor. Hindi dapat gamitin na sa kanila yung batas. Kasi pagpatuloy na mga mangyayari ito, pagtatawanan lang kayo ng mga demonyo na ito. Ang speech ni Baste, walang laman yan. Basta, may pakita lang nila sa tao na kuno may diskontento sa gobyerno, where in fact, yung mga discontentment na yan ay bunga ng kanilang inggit, selos, galit, at pagpapakatanga at pagpapakabobo. Kasi, unang-una, ito ba yung gusto ng mga Pilipinong maupo sa gobyerno? Yung nagawa nga nilang sabihin na iisa lang naman na ulo ang kanilang kailangan, ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. So how much more pa kaya yung mga ordinaryong tao na against sa kanilang mga prinsipyo? So ano kaya ang mangyayari? So ibig sabihin kapag may mga kalaban pala itong mga hayop na ito, kaya-kaya pala nila tanggalan ng ulo. This is a threat. No? Kaya dapat kumilos na ang mga ahensya ng gobyerno sa mga ganito. Kasi pag itutolerate pa itong mga ganito, pagtatawanan lang kayo. Ganon kalakas ang loob ng mga Duterte, lalong-lalo na ni Baste, dahil alam niya naman na mauuto niya itong mga personalidad. Kay ano ba naman ang iba ipagmamalaki ng mga responsibilidad na nasa likod ng Rage Coalition? Parang wala man, di ba? Ano makuha ng taong bayan sa mga recycled? Yung mga, alam mo, sa totoo lang guys, yung harap ni Baste Duterte kahapon, yung mga taong nasa harapan niya, yan ay ang mang-iiwan sa kanila pagdating ng panahon. Kasi maririndi yan sa ugali ni Baste Sa ugali ni Sara, maririndi yan. And take note, sila-sila po ang mag-aaway. Sila-sila ang magbabanatan pagdating ng panahon. Baka hindi nga matapos ang 2026. Baka buwag na yung kanilang Rage Coalition. Kasi di ba ang daming mga koalisyon na ipinakunukala nila noon, katulad ni Greco Belhica, hindi rin nag-materialize yung mga ganun. Kasi yung iba't ibang mga group member magkaroon ng galit, ng inggit, ng sama ng loob sa mga personalidad na mapansin lang ng magkapatid na mga Duterte. So tapos, yung todo effort, iitsapwera. Kasi bubo man at tanga yung nag-e-effort na ipagtanggol ang mga Duterte Kasi, kung tinatanggol nila si Rodrigo Duterte, mayroon ding nagagalit sa kanila. Alam mo kung bakit? Because of selos, because of inggit, because of personal interest. Ito mga grupo sa likod ng Rage Coalition, lalayas ito pagdating ng panahon. Iiwanan nila ito. Kasi ano man ang maibigay ni Baste. Ayan, kung Mang Bastos, pati sa Atty. Claire. Kaya kayo sinasagot, no, ni Atty. Claire, natatamaan kayo Duterte siblings dahil sa inyong mga kawalang hiyaan. Kapag kayo ang magsalita, gusto niyo hindi pansinin. Ang pumapansin sa mga pananalita ninyo laban kay Pangulo, mali na. Pero kapag kayo mang batikos, na wala namang proof, mag-akusa na walang basihan, okay lang. Yan ang problema sa mga Duterte siblings at mga Duterte diehard supporters. So gusto ko lang ipaalam sa inyo na si Baste Duterte sinasabi na iisa lamang po ang kanilang kailangan. Ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. So ano ang ibig sabihin? Ipapatay ba nila? Sapilitan ba nilang pababain sa pwesto? At iupo si Sara Duterte. So ano sa palagay ninyo mga kamunting tinig? Comment down below. Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Hanggang sa muli, ano ang masasabi ninyo
sa sinabi ni Baste na iisa lamang ang kanilang kailangan. Walang iba kundi ang ulo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mabuti pa ba ito? Matino pa ba ito? Magiging huwaran ba itong leader kung sakali ng ating bansa? Aba, comment down below kung ano po ang masasabi po ninyo mga kamunting tinig. Bye-bye.